Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Oh, di ba? Anong take mo, Pam? Consistent naman siya nung sinabi niyang una na hindi marunong magpakapangulo ang Bongbong Marcos. Totoo naman, Marlon. Ikaw, alam mo yan sa third floor. Yun yung sasabihin ko eh. Di ba? Yung sinabing yun ni BP Sara, ito rin yung nagpapatunay at nagpapatotoo. Nung nauna nating sinasabi rito sa third floor studio, na nung panahon natin, nung campaign, being tayo yung nasa communication department ng team ng BBM, wala naman siyang binababang wala siyang binababang anggulo. At kahit kailan, kahit isang beses, hindi siya umupo sa team ng Media Bureau sa third floor para mag-meeting tayo, para mag-brainstorming tayo, at para i-brief niya tayo, ito ang plataforma de gobyerno ko. Sa madaling sabi, lahat ng mga nilalabas nating messaging, sinusubo na lang natin sa kanya. So, alam mo ba, Marlon, kahapon, umuulan ng press conference, ha? And it's the kind of press conference na refreshing and something we would want to parang focus on. Yung tututukan mo, hindi mo talaga iiwanan dahil mga bago ang impormasyon at national interest ang mga pinag-uusapan. Unang-una nung umaga, sa Kamuning Bakery ay si Vice President Sara Duterte. Anong pinakagusto mong sagot ni BP Sara? Anyway, yung personal sa side niya, yung personal story na meron, yung ang paborito kasi niyang palaman ng kanyang pandesal, Marlon, ay cheese whiz at bulad. Bulad, oo. Kasi Marlon, sa atin, yung bulad na version kasi ng Bisaya, Marlon, sardinas sa atin, sa Katagalugan, di ba? Yung ginisang sardinas, masarap talaga ang mainit na pandesal na ang palaman mo, sardinas, ginisa. Sa kanila, bulad version. So, nung bata daw siya, kumain siya ng pandesal na pinalamanan ng bulad, hindi natanggal ang tinik. So, natinik yung batang Inday, di ba? Yung batang Inday, natinik, di ba dito yun? Yung bata tayo, ang gamot doon, Marlon, kakain ka ng saging. At saka papasundot mo sa taong suhek. Visit ako nun, Marlon, kasi yung bunso namin suhi eh. So, tapos yung laway niya, no? Yun ang noon. Tapos yung para mapatahan siya ni PRD na umiyak, sabi niya, mag-absent ka na lang. Kung sintidor yung lolo mo, mag-absent ka na lang. Tapos dinala siya sa opisina sa Hall of Justice. Sa prosecutor's office. Yun yung Hall of Justice, yun yung tanggapan ng mga judges saka ng mga piskal. Oo. Ay, sandali lang. Ang weird naman nito, Marlon, ipapakamot sa pusa. Si Crystal Mendoza Grant, Kondo ni Crystal, parang ta-artist ah. Ay, Crystal, tumigil ka. AI yan. AI yan. Itsura ko pa ni Marlon, itsura ko pa ang ginamit niya. Nakakainis ka. Oo. Face reveal. Itsura ko pa ginamit mo, ha? Nakakaway. Walang yan. Insecure, ha? Pero may sinabi si BP Sara, na insecure at paranoia. Uy, Isang Planeta Marcos, di ba? Sobrang laman ng press conference niyang yun, Marlon. Sobrang laman. And, di ba, yung pagiging candid niya, sinabi niya na, ang tagal-tagal kong nanonood ng mga ganitong press con, tapos nainggit ako, sana magkaroon din ako ng interview na ang background ko, yung Kamuning Bakery na backdrop. Napakasimple nung yung mga interest niya at yung gusto niya. At natupad naman. Oo. Yeah, it's ang galing ng sagot ni BP Sara. Kasi nung tinanong siya ng isang reporter, I forgot kung tagasan siya, na kung tinapay daw ba si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at saka si Saldico, anong klaseng tinapay daw ba sila? At kung si BP Sara naman na isang tinapay, anong klaseng tinapay siya? So, sinagot ni BP Sara, maganda ron, sabi niya, favorite niya talaga, at saka pinagli siya sa ensaymada.
So, kung siya yung tinapay, ensaymada siya. Ensaymada siya. Masarap talaga ensaymada. Lalo kung merong hot chocolate, no? Na ano ka, no? At Marlon, yung pinapatusta mo pa, di ba? Tapos may mga keso-keso pa, di ba? Na anyway, or margarine. Anyway, Pam, ang maganda ron, talagang hindi na siya nag-isip, no? Ang sinagot niya patungkol kung anong klaseng tinapay si Marcos saka si Martin and Saldi. Sabi niya, definitely hindi sila tinapay. Kasi hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung mga corruption nila. Sabi to rin ng mga sabi ng mga millennials saka ng Gen Z, awit. Awit. Ouch! Ang sakit. Tumbok mo yun. In my head nga siyempre minsan 'di ba ikaw sumasagot ka sa sarili mo. In my head ang sagot ko nga doon, sila yung masamang tinapay. 'Di ba may kasabihan na kapag sobrang bait ka, walang masamang tinapay sa iyo. Lahat nakakasama mo, lahat nakakasundo mo, nakakalubilo mo. Nung tinanong niya siguro sasabihin nito, sila yung masamang tinapay. Pero mas witty talaga yung return niya. Parang hindi ko makakain yung ugali ng mga taong 'yan. At saka yung mga sagot na yun, sagot ng na hindi niya pinaghandaan. Sagot talaga to mula sa puso, sagot to nung mula sa, and yung pa yung sabi niya, sa sumusumpa siya sa bandera ng Pilipinas. Ay, so Marlon, pakinggan natin ha. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum at unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. Di ba? Yan ang take mo, Pam. Consistent naman siya nung sinabi niyang una na hindi marunong magpakapangulo ang Bongbong Marcos. Totoo naman, Marlon. Ikaw, alam mo yan sa third floor. Yun yung sasabihin ko eh. Di ba? Yung sinabing yun ni VP Sara, ito rin yung nagpapatunay at nagpapatotoo. Nung nauna nating sinasabi rito sa third floor studio, na nung panahon natin, nung campaign, being tayo yung nasa communication department ng team ng BBM, wala naman siyang wala siyang binababang anggulo. At kahit kailan, kahit isang beses, hindi siya umupo sa team ng Media Bureau, sa third floor, para mag-meeting tayo, para mag-brainstorming tayo, at para i-brief niya tayo, ito ang plataforma de gobyerno ko. Sa madaling sabi, lahat ng mga nilalabas nating messaging, sinusubo na lang natin sa kanya. At talagang, sabi mo pa, yung lumabas na lang siya na nakabarong Tagalog, na kaway ng kaway, na presidente na pala siya. Dahil dun sa presidente ka na, lumabas ka, isang gabi lumabas ka, nakabarong ka, presidente ka na, leche ka. Presidente ka na, di ba? Pero alam mo Marlon, bukod dyan sa sinasabi mong never niya tayong inupuan para sabihin sa kanya kung ano yung mga plano niya o plataforma niya sa bansang ito, sige, kung hindi mo gustong gawin yan, at least man lang, humalubilo ka sa amin para kami makilala ka kahit papano. At tayo na, Marlon, ang mag-a-adjust base sa pagkakakilala natin sa kanya dun sa at least short encounter na yon na meron tayo sa kanya na mukhang merong puso ang taong to sa ganitong sa ganitong sektor ng lipunan. Siguro gawin natin ganito, ganyan. Yung wala eh. Very tama. Lumabas ka na lang, nakabarong ka na, presidente ka na. Nadali mo yun. Yun yung pinaka no? Yun yung pinaka natumbok mo. Natumbok din naman tayo doon. Yun lang, nabudol tayo, naniwala tayo, di ba?
Nakala natin, kaya hindi bumababa sa atin, hindi pupunta sa atin, nakikipag-usap sa mga writers niya, sa mga, 'di ba? Sa mga nag-recreate ng messaging niya kasi kala natin busy lang siya sa kampanya. Pero yung pala talaga, no? Hindi Hindi siya nagtatrabaho. busy. Binibigyan na lang siya ng schedule niya at dun sa schedule niyang yon makikita na lang if he needs to show up sa HQ, if he needs to show up somewhere na meron siyang IV, parang yung mga vitamin C, yung favorite mo, yung mga gluta-gluta, yung mga ganyan. Ano sabi ni Chis Escudero? Nagturo mo, pag ikaw nagturo, yung isang yung dalili na tinuturo, yung tatlo pabalik sa'yo. Back to you yan, Pam. Back to you ka dyan. Mega love shoutout muna tayo sa ating kaibigan, El Bigotillo. Follow our friend. Ingat lagi sa coverage, ingat lagi. Ingat Kaya po. pag nakita tayo, sasampulan natin at ilalive natin, yung bigote mo, gagawin natin, she loves me, she loves me. Sakit. Yan ang torture. Hindi yung striktong panelist na kagaya ko. Ikaw imagine gumagalaw yung bigote. No? Dahil tapos ang tigas ng buhok, yung dugo-duguan na siya. Kakachani. Ingat kuya. Ingat. Oo. So, yun nga Marlon, parang yung mga panahon na yun, ngayon mo lang ma-realize, ang liit-liit ng tingin nila sa atin. Ang liit ng tingin niya sa atin, no? Yung never niya tayong binabaan. Tapos, when he won that night, ang pinaka-request lang naman natin, Marlon, ay magkaroon ng photo op sa kanya. Di ba? Wala hong Marcos Jr. na bumaba sa third floor para at least magpasalamat ng personal na we made it, guys. Maraming salamat sa inyong tulong, munti o malaking tulong. It mattered. And you matter to me. Walang ganun, Marlon. Tama. Walang ganun. Medyo may pagkasalbahe. Ikaw, Marlon, hindi base sa sagot ni VP Sara, kung tinapay si Marcos, ano siya? Huwag mong sasabihin hindi siya makakain, ha? Kasi kay VP Sara na yun. Kung anong tinapay siya, kung tinapay siya, ano siya? Tinapay, isang inaamag na tinapay. Ay, sasagutin ko. Oo, inaamag na tinapay. Regardless, kasi yung iba naman kasi, may kapitbahay kami dati sa Santa Mesa Bakery. Kaya nakikita ko paano prepare. Ang alam ko kasi yung mga expired na tinapay, ginagawang breadcrumbs. Alam mo ba yun, Pam? Oo, yung mga expired na tinapay, basta walang amag. Yung breadcrumbs na yun, ito yung mga expired na tinapay. Tama po ako ng mga may bakery kasi may kababata po ako. At sin katabi, yung bahay namin, katabing-katabi, at doon kami naglalaro sa may pugon. At nakita ko, paano ko gagaling yung mga nagmamasa. At nakita ko paano yung isang boy na naipit yung kamay. Kasi may bilog na ganun. Naputulan ng daliri. Pinauwi na lang sa probinsya sa Bicol. And isang bulok na tinapay ang BBM. At hindi maaaring yung expired kasi alam ko, ginagawa silang breadcrumbs Yan ang expired. Ako siguro yon yung masamang tinapay. Dahil yung regardless kung ano ang description mo ng masamang tinapay, anong variety, no? Regardless, no? Masamang lasa, masamang timpla, masamang ewan, basta siya yung masamang tinapay. Na kapag hinalo mo sa mga mabubuting tinapay, hindi mahalo ng kasamaan yung mabuti. Siya lang yung nananatiling sadyang masama. Dahil ugali na niya yun, di ba? Pinanganak na siyang ganun. Sobra. Pamiman. Yung si Lisa na insecure, si Lisa na paranoia, di ba? Na pagka nagpipisyo ka talaga, paranoia ka. Sa Tagalog, sabi actually hindi lang sa Santa Mesa Sa Tagalog ng paranoia ay praning. Hoy, Marlo, nasa Europe ang lola mo ngayon. Bumibisita sa mga Filipino communities na tila baga ginagaya ang ginagawa ng isang Vice President, Sara Duterte. Wow, sana naman, Pamela, na andun uli siya, di ba? Malamang party-party na naman to. Sana hindi na maulit ang pagyao ng isang, o walang part 2, no? O wala siyang amigo-amiga ron na magiging ala Pablo Tantoco, na ma-overdose na naman dahil sa white powdery substance. Pero nakita kong kasama niyang senador, kung sino, alam mo ba? Sino? Si Senator Erwin Tulfo. Wow. Close mo. Wow. So, ano na pag-usapan nyo, Sen. Erwin? Mr. Eric Silvestre. Uy, wag ganon. Wag ganon. Ayun. Wala. Erich ka talaga. Ano man gagawa namin? Hindi natin kasalanan yan na lumabas yung datos na yan. Yung lumabas yung expose na yan. So, nakaupo siya. He was qualified probably. Nag-congressman siya. Maybe he's deserving. We don't know. Kasi ang gulong... Nagtatrabaho naman siya. Kaya ang isang malaking challenge. Pagigihan mo, Sen. Erwin, bilang kaibigan,
alam mo yun, bilang senador ng bayan, pagigihan mo tong Blue Ribbon Committee chairmanship kasi dito ka husgahan at nakita mo na nagkalat yung kapatid mo, si Senator Rapi Tulfo, tungkol dun sa investigasyon ng PCSO. Kaya wag ka sanang magkalat para naman dito sa Blue Ribbon Committee. Wag mong ipilit na i-release mo na yung tunay na istorya ng flood control tapos isasalang nyo na lang yung farm to market road anomaly. Pwede yan, open yan. Pero wag mong ipitin, wag mong pigilin at wala kang sino mang mga resource person na pipiliin mo lamang kung sino yung dapat maging testigo o hindi. Well, we don't know. Napag-usapan natin, Marlon, yung masamang tinapay, no? Alam mo ba kung gaano kasama naman ang naratibo ng ICI? Oo. Marlon? Teka lang, pakiangat naman to si Joey Alexis Padilla. Para heads up na rin sa mga kababayan. Nabasa ko rin yan, oo. HQ, ayan, no? Sa mga katetet kebo natin sa Hong Kong, no? So darating daw po ang isang Lisa Araneta Marcos sa Hong Kong sa darating na buwan ng Nobyembre. Alam nyo na gagawin ko. We don't encourage that, pero whatever you feel like O naman, ipakita nyo, ipamukha natin, ipadama natin kung gaano nasusuklap ang mga kababayan nating OFW na nakabase sa Hong Kong dahil sa paraan ng pamamahala at talamak na korupsyon sa administrasyon likha ng mag-asawang Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Kasi tatandaan ho natin sa mga Hong Kongers, di ba? Sa mga Hong Kongers, Marlon, kayo ang maswerteng huling nakapiling ni Tatay Digong bago kinabukasan na siya ay bumalik dito sa bansang ito ay hindi na muling nakita ang Davao City, ang kanyang tahanan at ang kanyang doktor. Correct. At sa kabila ng kasi meron ng nagwa-warning kay PRRD na wag nang tumuloy, umalis ng bansa. Pero sa kagustuhang makapiling kayo ni PRRD, talagang sinuong niya yung panganib na yun. And true enough, pagbalik niya ng Pilipinas, paglabas ng eroplano, ayun, pinakidnap na siya ng administrasyong ito at isa sa kidnapper na yon bilang reward ay ginawa pa nilang LTO chief ngayon. Na si Marco Lacanilaw, di ba? Ganyan ka, yun yung reward. Na, so, LTO chief na siya? Ano kayang? Tama. And wag natin kalimutan nung pinakidnap si PRRD, tinanggi ng Marcos Jr., wala daw silang kinalaman. O wala kang kinalaman, tapos prinomote mo, inassign mo bilang bagong LTO chief. Yung isa sa Alipores mo at isa sa naging kidnapper doon sa pag-kidnap kay PRRD. Ano kaya ninegosyohin niya sa LTO? Kasi imposibleng Marlon na kontento siya dyan eh. Imposibleng from alam mo yun na nakakulong sa aircon na actually kasi Marlon, yung mga consul, mga ambassador na ganyan, wala naman silang yung office nila is home office. Tapos wala silang national budget share. Wala silang of anything. It's just a prestigious title na they can, they can go in and out of the country. May privilege sila na blue passport and all. Pero yung budget na sa panahon ng administrasyon na to, Marlon, ang kagustuhan lang nila ay magkaroon ng access sa budget. I wonder what will change sa LTO. Kasi, Marlon, maganda ng unang naging trending yung isang, alam mo yung customer's feedback na hinulog dun sa Dropbox. Yes, na LTO ba yun? Yung sinabi niyang kami dapat ang naka-aircon dahil kami ang nagbabayad sa inyo. LTO ba yun? LTO yun, di ba? LTO yun. Kasi totoo yan, Marlon. Tapos sila pa yung masusungit. Yeah. And yun yung napaka-basic nun, yung hinihingi ng taong bayan yun, lalo yung mga may transaction sa LTO, lisensya, rehistro ng sakyan. Paano naman yung nandiyan pa rin yung mga fixers. Tapos, hindi pa rin nare-resolve paano nagkaroon ng rehistro yung mga luxury vehicles ng isang ng pamilya Diskaya, ng mag-asawang Diskaya. So, yan ang mga malakihang racket dyan, yung mga smuggled luxury vehicles na nire-rehistro kahit na itinuturing itong carnap o smuggled. And maliban doon, yung racket pa sa insurance. Yung driver's license nila, Bryce Hernandez. Ayun, yung driver's license nila. Tama, Pam. Diba? Wala rin naging paliwanag dun eh. Hindi rin nakapag-follow through ang Senate na ito ay dinggin sa committee level. Correct. Kasi nag-session break and for all we know, baka hayahay din ang buhay ng mga yan sa loob, di ba? Ngayon naka-break sila, hindi naman siguro, we don't know, nakakapag-jogging ba yan within the vicinity of Senate or nasa kwarto lang or we don't know. Correct, Pam. Bakit sa insurance? Na lahat ng mga motorista, lahat ng mga car owner, kailangan magparehistro ng third-party liability insurance.
Pero pag kami nangyari naman sa Quiapo, may babayaran ka pa rin. Na dapat, salo na noon. Ang laki ng kita dyan, Pamela. Yung sa insurance na yan. Ang sobrang laking racket yan. Maliban pa yun sa comprehensive insurance. And of course, yung smoke belching, dami niyan, Pamela. Smoke belching and pati yung mga printing ng security printers ng LTO. Yung mga resibo na, di ba, nakikita natin. Doon pa lang, Pam, yung ini-imprenta yan sa National Printing Office saka sa APO na isang hybrid na government-owned na ahensya ng gobyerno na silang pinapahintulutan mag-imprenta ng mga security printers mula naman sa tanggapan o ahensya ng Land Transportation Office. Marlon, yun na lang medical eh. Yung medical na hindi ka man lang chinek, hindi ka tinignan kung ano ang vision mo, hindi ka nilagyan ng kung anong stethoscope dyan, pero you pay an amount, sulat, okay, proceed to window, ganyan. Huh? Paano kung bulag pala yung isang mata ko, tapos yung natitirang mata ko, nakakakita pero kalahati lang? Paano kung gano'n? Di ba? So, yeah, tama. It's all about money making. At ang si PRRD din ba yung nagpa 10 years nito kasabay ng passport? Yes, tama. PRRD, PRRD legacy. Kasi, di ba, ito yung isa sa pinakahayahay na pagkakataon na ginawa sa atin ni PRRD, Marlon, dahil nagiging money-making routine siya if yearly mo gagawin. Oo. Diba, yearly, mayat-maya, nakapila ka dyan. Yung yearly na nga yan, Marlon, nag-renew ka na ng driver's license mo, ang balik pa sa'yo, papel. Yes. Diba, nagka-issue tayo dyan na naging papel. Tapos nag-renew ka ng driver's license mo, yung sasakyan mo, wala pa yung plaka. Ganun katagal, ganun talaga kakurap ang sistema. Pam, binanggit mo si PRRD, no? Si PRRD, unang taon pa lang niya sa Palasyo ng Malacanang, naramdaman agad ng taong bayan yung pagbabago. Yung ipinangako niyang change is coming. Kasi change is come naman talaga, di ba? Pero dito kay Marcos Jr., 3 taon na, mag-4 na taon na, Pamela. Wala pa rin tayong nararamdaman na masasabing pinaka-legasiya niya. Ang naramdaman natin ay palala ng palala, ang kagutuman, kahirapan, pagtaas ng presyo ng bilihin, singil sa kuryente, at higit sa lahat yung talamak na korupsyon. Dahil wala naman silang gustong gawin para sa bayan na to, kundi idiin ng mga Duterte. Tingnan mo ginagawa nila kay Senator Bongo ngayon, Marlon. Yes, tama. Diba? Tama si Sara, Pam, na hindi nagtatrabaho ang Presidente Marcos. Oo, puntahan natin yung pagiging masamang tinapay ng administrasyon ngayon, Marlon, no? Nawala. Yung sa administrasyon ngayon, dahil yung naratibo ng ICI, I don't know what happened to Vince Dizon eh. This guy used to be a principal man. Sabi ko nga, Marlon, kawawa ito, or either kawawa siya or may mukha ba siyang ihaharap sa kanilang family reunion yearly. Pumupunta ba siya dyan? Sabi nga pinaggagawa niya ngayon. Kasi Marlon, ating tingnan no kung ano ang ginagawa nila kay Senator Bongo. Sabi ni Senator Bongo, di panagutin natin ang mga diskaya, I'm willing to be the complainant. Huwag nyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo po ang pumuti. Ang galing ni BG dyan. Pero sana ang ginamit niya dun sa pumuti, luminis. Ako lang, suggestion lang. Actually, katulad ni Labi Pisara and even PRRD and BG, yun ang medyo may problema sa mga Bisaya na paano itagalugin. Kaya na yung iba na misinterpret. Kaya hirap na hirap yung mga Bisaya na kumuha ng mga pananalitang Tagalog. Naangkot sa pahayag na gusto nilang sabihin. Maraming beses nangyayari yan sa hearing, Marlon, wherein a Bisaya like Mig Zubiri, a Bisaya like Senator Bato will have to jump in between dahil minsan hindi na makapag-explain yung resource person kasi inaaway na ni Raffy Tulfo, kasi hindi niya magets yung pagpapaliwanag. So, nagjo-jump in ang isang Senator Bato de la Rosa to interpret. Naalala mo si QR Builders ba yon, yung taga Cebu? Siya yung hirap magpaliwanag. Yung mayaman ka ba? Hindi ka ba mayaman? Gumawa ka ba ng project? Naka-receive ka? Marami, konti? 40M, 40B? Hindi magets. Hanggang sa inaaway na siya ni Raffy Tulfo or ni Erwin Tulfo. I just forgot kung sino specifically. Nag-jump in sila Mig Zubiri at saka sila Senator Bato para i-interpret. Oo, merong ganon. Well, anyway, ayan na nga, Marlon. Anong nangyari na? Bakit bigla ang DPWH nasa panahon ng 2016, panahon ni PRRD, pero yung mga baha ngayon nangyari, yung mga proyekto obviously naman na procure or na grant ang contract nitong mga panahon na to. Diba, bakit umaalis mo na? Okay yan, walang dapat kung gusto talaga ng ICI na i-backtrack o alamin yung
anomalya nangyari sa previous administration. No? Ito yung sa Duterte admin. Pero dapat mag-concentrate o mag-focus muna. Bakit ba binansagang pinaka-corrupt sa kasaysayan ng Pilipinas ang 2025 budget? Yun muna ang paghugutan natin ng detalye, impormasyon at kaalaman at mga nalalaman ng mga ibang stakeholders dito sa mga gumamit o nakinabang sa pondong to. Dapat dun muna mag-concentrate ang ICI. Ang problema sa ICI, puppet na lamang din sila. Misto lang palamuti na lamang din sila ng administrasyong ito na nagpapagamit sila. Hindi ko alam napaka-credible naman ng mga tao rito. Maliban syempre, may pagdududa ako kay General Asurin. Dahil hanggang ngayon, si General Asurin po, para sa kalaman nyo, paulit-ulit to siya ho ang nagpayo kay Marcos Jr. at kay dating DILG Secretary Bernard Abalos na mag-resign ang lahat ng police colonels and police generals mag-sumite ng courtesy resignation kasi ilan daw sa kanila ang sangkot sa ipinagbabawal na G. 3 taon nang nakalipas at nagretiro ka na lang, General Asurin, Sir, asa na? Bakit hindi nyo pinangalanan o sino-sino yung mga police colonels at police generals na sinasabi nyo sangkot sa sindikato ng ipinagbabawal na G? Anyway, going back sa ICI, no? Bakit sumusunod kayo sa naratibo ni Remulla? Bakit sumusunod kayo sa naratibo ng palasyo? Ano ba ibig sabihin ng ICI? Di ba independent? Bakit nakadependent kayo, mga ate at kuya? Di ba? Ginagawa niyong tanga, bobo at ang sambayan ng Pilipino at nagpapagamit kayo para lamang gipitin ang pamilya Duterte. Nakakahiya po kayo kung ganyan ang direksyon ng investigasyon niyo. Actually, nakakahiya si Vince Dizon because bakit may sarili namang pag-iisip tong mamang to, Marlon? Mukha namang galing sa matinong pamilya at pangalan, pero bakit ka nagpasailalim sa ganyang mga tao na kahit siya mismo maganda bulol-bulol na siya na, alam mo yung meron siyang conscious effort na I cannot be how I was raised by my family. Yung laging nasa conscious, because yung as simple as i-compare ni Miss Jessica Soho ang Cebu at Davao earthquake damages, Marlon, bakit hindi mo masabing bakit ang sabi mo walang masyadong visible damages sa Davao is because awa na lang iyon ng Diyos? Bakit ka pumunta sa puntong yon at hindi mo masabing, obviously, sadyang matibay ang pagkakagawa ng mga infrastruktura sa Davao? Yun naman ang problema. Kay Vince Dizon, sana hindi ka maging ala Senator Tolentino, no? Although mas malalim ang ibinigay sa yung tiwala ni PRRD. Kasama na rin si Senator BG. At alam na alam yan, Secretary Vince Dizon, hindi ka naman magiging Vince Dizon kung hindi din dahil sa isang Alan Peter Cayetano na malapit, oo, Pam. Halos magkapatid yan. At tumulong siya sa kampanya. Siya ang pinakahuling tinulungan ni Secretary Vince sa politika. From Senator Eduardo Angara, hanggang tumulong. Marami pang tinulungan mga senador yan. At si Senator Alan Peter. Ngayon, Vince, kung makikinig ka sa naratibo at kung susunod at magiging alipin ka lamang o sunod-sunuran o tuta o aso ka ng Marcos administration, mag-resign ka na lang, Brad. Mag-resign ka na lang, boss. Kasi, malamang to, Pam, ino-hostage ang isang Vince Dizon. Kasi para sa kalaman ng lahat, si Vince Dizon ay kinasuhan ng Citizens Crime Watch Association ng kasong graft and malversation. Dahil, Pam, doon sa pinasok nilang kontrata na ang nagkakalaga ay 11 billion pesos patungkol ito sa MTD Capital Berhad ng New Clark City Sports Hub. Si Vince Dizon ang chairman o presidente, CEO ng BCDA nung panahon na yon. At itong 11 billion pesos na nakasampa kay Vince Dizon, maaaring nakatusok to ngayon sa leeg ng Vince Dizon na, sige, pag hindi ka umayos, para na lang itong Jinggoy Estrada na bubuhayin namin ang kaso mong plunder case, Jinggoy. Ito rin mangyayari sa'yo, Vince Dizon, at biglang uusad tong 11 billion pesos na nakasampang kaso sa'yo, Secretary. Parang para palang Janet Garin din, Marlon, no, na na-clear na sa kanyang Daeng Baksha case when she started to be on the side of the Marcoses. Tapos ngayon, 'di ba, talagang kung todo suporta siya at kung todo tanggol siya sa isang sa isang Sandro Marcos, kapag feeling na aapi ng isang Kong Miao, yung mga ganun, no? So, malamang merong nakaabang na. Pero hindi natin kinukonsinti si Vince, Dapat to, sa susunod pa talakayin pa natin to. Kung bakit kinasuhan ng 11 billion ng isang Vince Dizon. Para lang i-portray na hindi ganoon kalinis ang isang Vince Dizon. Meron pang meron pang questionable doon sa pagkaka-approve ng isang Vince Dizon ng BCDA pa siya. Patungkol naman doon sa pakipag-partnership ng BCDA sa Luzon International Premier Airport Development Corporation o yung tinatawag na LIPAD
na ang budget naman para ma-implemento ay 8.2 billion pesos. Wow. So, ito So, Sec Beans, mamili ka. Taong bayan ba magsisiwalat nito o ang gobyerno? Yun yung yun yung predicament ngayon ng isang Secretary Vince Dizon. Alam mo yun, marami ring nakatago sa kanyang closet na madaling buksan. Dami mong alam, Marlon. Kaya pala, hindi mo rin masisisi. Hello muna at maraming salamat sa magandang kulay ngayong umaga. Isan Jing, hindi mo rin masisisi kung saan pala nanggagaling ang sentimiento ng isang Representative Leandro Legarda Leviste, kung saan sinabi niya kahapon din, nagpa-press conference din tong bagets na to, Marlon, where he said, I am asking Secretary Vince Dizon to disclose any and all of his and his team's connections with current, past, or potential future contractors of DPWH projects. Kahapon, Marlon, sinundan yan ng press conference naman ni Vince Dizon, where right away, he answered and acknowledged the comment of Rep. Leandro Leviste. Yung, alam mo yung pagiging proactive? Because somehow meron kang may guilt feeling ka na I have to answer this. Tama yun. Hindi, tama yung ginawa niya. Sagutin niya agad yun. Huwag mong patulogin yan. Kasi, pero, yung ginawa yun at ang ginamit nilang instrumento, yung anak ni Loren Legarda. And sino si Loren Legarda? From Nationalist People's Coalition. Sinong Nationalist People's Coalition? Tito Soto. Yung connection dyan, Pam. And of course, may pinortray sila dahil may in-entrap ang isang Congressman Leviste, na batang Leviste, di ba? At pina-entrap yung isang DPWH sa official ba yun? Tama ba? O isang kontratista na human. And yan, warning yan, Pam. Ibig sabihin, we're watching you, Secretary Vince, kaya umayos ka dyan. At lagi mong sinasama ang magalong, Tingnan natin. And dito natin makikita, Secretary Vince Dizon, para saan ka ba talaga? Kontra corruption ka ba talaga? Wag na nating tingnan to yung loyalty mo kay PRRD na nagbigay ng magandang break sa'yo o kay Marcos Jr. Ang dapat mong tingnan dito, ang dapat mong direksyon dito, sinalaula rito, alam mo yan, trilyong piso ang sinalaula rito mula taong 2022, 23, 24, 25 na pondo. Ngayon, dapat to, diretso ka lang, tuwid ka lang. Huwag kang magpakano rito sa anomalyan to na binibintang sa'yo. Harapin mo to sa korte. Alam ko nasa korte na to. Pero kung magpapa-hostage ka sa gobyerno at magpapagamit ka para gipitin yung mga dati mong amo, dati mong boss na nagbigay ng break sa'yo, ang pangit tingnan. Hindi ko alam kung kaya ng konsensya mo yan, Secretary Vince Dizon. Marlon, paano naman kung yung pagiging hostage niya will end up clearing him of his cases? Di dun siya magpapaka-hostage na lang. Diba? Kung wala ka naman talagang kinalaman dun sa 11 billion pesos saka 8.2 billion pesos na sinampa sa'yo, no? Kung talaga namang malinis yung konsensya mo na hindi ka nakinabang doon, hindi ka naging Eddie at Patty ron, wala kang dapat ikatakot. Bakit si Colonel Grijaldo na nagsabi lang ng totoo, grave misconduct ka agad? Yan ang Kaya demonyo kasi ang nakaupo, Marlon. Kapag demonyo ang nakaupo, walang puso, walang pantay sa batas, walang para sa batas, kundi sila lang. Wala nga para sa yaman, kundi para sa kanila lang Yung yaman na yan, yaman naman ng bansa. Yung yaman na yan, pera naman ng mamamayang Pilipino. Bakit? Ang beneficiaries lang ng mga privileges, nasa kanilang mga nakaupo sa tatsulok? Diba? Bakit wala sa Pilipino? And then you expect justice, fair trial, and due process? I don't think so. You can only be cleared of such kapag yan nga, nagpaka-hostage ka sa kanila. Pag may naamoy ako rito, don't forget, pinag-initan nila agad si Magalong nung may natutumbok si Magalong. At siguro, sa mga panahon na to, as we speak, meron na rin natutumbok ang Secretary Vince Dizon. Tapos biglang-bigla, may ganyang issue. Biglang-bigla, merong batang kongresista. Wag kang ihar mo. Ngayon, tama yung sinabi ni Secretary Vince. Name names, Congressman Leviste. Pangalanan mo na. Ba't ba mga mambabatas na to ang hilig ng blind item? Di ba? Pangalanan mo na kung sino yung hinire ni Secretary Vince na kontratista. Hindi yung judge parang alam mo yun, we're watching you, kami baka baka kalabit penge. Well, ikaw may sabi niyan, di ba? And hindi malayo, ganyan ang sitwasyon Hindi malayo, ganyan yung, alam mo yun, quote-unquote, ganyan ang modus operandi. Di ba? Yung party Eddie. Umayos ka. Meron kaming hawak sa'yo. Pag di ka nakisama sa administrasyong ito, eto na mangyayari sa'yo. Look what happened to Senator Jinggoy Estrada. Hindi dahil sa pinagtatanggol natin ng Senator Jinggoy Estrada. Kasi dapat, Pam, ang problema kasi sa gobyerno natin, dapat pag nasa hukuman, ang mga husgado, hindi na nagpapa-impluwensya pa. Ang nangyayari, na-impluwensya ng ombudsman. Sorry, pati yata Sandigan Bayan. Ano nangyari sa Supreme Court?
kung ayaw nyong isipin kung ayaw isipin ng mga maestrado sa Supreme Court na naiimpluwensya na rin kayo ng Malacanang, ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez, saka ni Boying Remulla, dapat inumpisahan nyo na yung oral argument sa PhilHealth scandal. Dapat inumpisahan nyo na rin ang oral argument sa BICAM anomaly na siya naman talagang pinakaugat at pinakapunot dulo at itong nagpondo kaya pinagnakawan, pinagpasasaan, ginahasa ang trilyong pisong pera ng sambayan ng Pilipino. Asa ng Supreme Court. Kaya paulit-ulit ako dapat meron nang nagpipikit, meron nang nagrarally sa Padre Paura para naman baka bukas makalawa, maantig na ang damdamin ng mga maestrado mula sa kataas-taasang hukuman. Ako, Marlon, naniniwala ako kahit papano na naaantig naman sila kasi tignan mo ha, nag-post si Dare to Ask na pinag-e-explain ng Korte Suprema, Marlon, ang grupo ng executive and some yung sa legislative ba, Marlon? Ang group of lawyers yan, Pam, di ba? Oo, na parang writ of kalikasan ang parang naging issue nila. I don't know how to term it legally and how to contextualize dito legally. Every time na nakikita ng Korte Suprema na parang may pagmamalabis, Marlon, sa ibang sangay ng ahensya, saan ang pagmamalabis na to? Yung pinaka-recent may mga cases si Boying Remulla, pero it also ended up him still becoming the ombudsman. And somehow si Supreme Court nagkakaroon ng alam mo yung instinct na I have to defend the people. Yung kahit papaano jumajab siya ng konti na sige nga aktuhan ko tong petition na to na papagpaliwanagin ko yung mga dapat papagpaliwanagin. Konti-konti pero kahit papaano nakakakitaan mo ng spark of hope. Ako, Hindi sapat. Nakukulangan tayo pero kahit papaano may kumukurot. Diba? Ako, Pam, pinapasabik lang nila yung taong bayan na nakanatiling hanggang ngayon nakanganga. Kasi ginawa rin naman ng Supreme Court yan. Pinagkomento yung bawat partido na ano comment nyo rito sa isinampang petition laban sa inyo. Tapos after mag-comment naman nung nirereklamo, after nyan, nag-comply na yung dalawang partido. May nagreklamo, pinasagot yung nagrereklamo. Tapos after nung comment na yun, ano na nangyari? Ano na nangyari ron sa April 1 na dapat oral argument na dinifer nyo? Oral argument dapat sa BICAM anomaly. Ano na nangyari? April, May, June, July, August, September, October. Ganyan kayo ka-busy? Asan yung tinatawag na sense of urgency? Asan na yung sagot nyo sa petition for habeas corpus na para kay PRRD? Hindi ko alam, Pam. Pero ito hanggang ngayon naman, Pam, nagtitiwala pa rin ako at nananalig pa rin ako sa Supreme Court. Kasi sila na lang ang pinakahuling institusyon na inaasahan ng taong bayan. Ultimo ang militar ngayon, wala na. Kontaminado na rin. Ultimo lalo ang Senado at Kongreso. Sobrang contaminated na. What more, Pam, ang DPWH at saka ang Department of Budget and Management. Supreme Court na lang. Kaya sana naman po, mga boss, mga pinakamamahal at kagalang-galang na justices o maestrado ng kataas-taasang hukuman, please naman po, pakinggan, sandamakmak ng kaso ang tinatanggap ng administrasyong ito. Kahit isa, wala pa kayong dinidinig. Kahit isa, pinasabik nyo lang nagkaroon ng oral argument sa PhilHealth anomaly, tapos dahinto. Bakit? Sa anong dahilan? Buti ang tanong natin sa anong dahilan. Yung ibang mga kababayan natin, ang tanong na ngayon, sa magkanong dahilan. At sana wag ho ganun. Sana wag ho ganun. Pam, may nag-message sa akin. Itong Congressman Lebiste na to, ito yung ang pinoportray niya, masyadong nagpapagamit ng gusto. Nagmumukha siyang batang trapo. Tapos preparation to para siya ang pumalit sa kay Loren Legarda. Gagraduate na ba yung nanay niya? Not sure. Pero Pam, yun lang yun. Kay Congressman Lebiste, pangalanan mo na. Pareho naman kayo nasa gobyerno. At saka hinto nyo na yung puro kayo blind item. Meron naman kayo mga personal privilege bilang mga mambabatas. Bakit? Para ka na rin naman isang Senator Ping Lacson na merong 67 congressmen na naging contractors at congressman, di ba? And ngayon, biglang wala na. And dapat yun din ang direksyon ng ICI. Yung 67, hindi yung direksyon kay Senator Bongo. Pwede naman yung kay Senator Bongo. Puntahan nyo. Pero i-priority nyo yung mga pangalang sangkot na mga binanggit ng Diskaya. Tapos porke ayaw banggitin ng Diskaya ang Bongo, ang Duterte, hindi na siya credible. Ano kayo? Ang ICI ba? Ito ba ang bagong TRICOM? Ito ba ang bagong Quadcom? Pipilitin nyo ang mga resource person? Pipilitin nyo yung mga testigo na magsalita ng mga detalyeng kagustuhan nyo lamang para lamang magipit ang mga kalaban ng gobyernong ito?
Nakakalungkot, Pamela, nakakalungkot. Ay, buntong hininga na naman. Yun. Hindi, totoo yan, Marlon, kasi sa press conference din ni Vince Dizon kahapon, ang sabi niya, I know that he knows Lebiste, the Congressman Lebiste, that he knows the mother, nakatrabaho din daw niya sa campaign ni FPJ, and he's very willing na kausapin si Congressman Lebiste. Marlon, you have to remember mainit din na talagang inaaway at pinupulaan ng isang Mayor Isko Moreno ang isang Joel Chua na kongresista sa Maynila naman. At nung time na sila ay nag-usap na, wala na, shut up na si Mayor Isko Moreno. No, nothing against sa mga Iskonians dyan we support Isko Moreno. Pero nakakakitaan kasi natin ng pattern na kapag nag-close door meeting na, nawawala yung issue. Namamatay yung init ng topic na interest ng tao. O ito, mag-uusap daw sila, ganito, ganyan. What will happen after that? Pag nag-usap sila, ano mangyayari? Mamamatay na lang yung issue? Friends na lang kayo ulit? O, di ba? Anong mangyayari dyan? Tapos, Marlon, yung sinasabi mo sa Korte Suprema, no, na nakukulangan tayo. Habang nakukulangan naman tayo sa kanila, merong obviously tumatawid naman indirectly, nag-e-express ng pagtawid sa 2028. Alam mo kung sino? Alam mo kung sino? Si Boying Rimulya. Kasi although hindi niya sinasabing tatawid siya ng todo, pwede lang din nating paglaruan na sinabi niya na pagdating ng 2028, pagkatapos ng termino ni Marcos Jr., lakihan nga natin. Paano ko ba lalakihan to? Ay, nawala tayo. Yung sabi niya, hindi daw siya magdadalawang isip na aksyonan ang anumang mga reklamo against Bongbong Marcos. Basta't may sapat na ebidensya, lahat may due process, iimbestigahan natin yan kung mayroong magpa-file ng mga kaso at mayroong mga ebidensya. Sinabi niya yung kahapon, Marlon. So ano to? Kasi by that time na wala na si Marcos, nakaupo pa rin ombudsman si Remulla, di ba? Kung si VP Sara na ang presidente natin noon, ombudsman siya. So ano to? Parang indirectly pagtawid na, oy, VP Sara, nasa pedestrian crossing na ako mag-aabang lang ako ng go signal sa 2028. Ako pa, hindi na makakatawid yan kasi kahit gusto niyan tumawid, hindi na papasukin yan ng Team Duterte. Ang ano ko dyan, Pama, yung salitang yan, yung pahayag na yan ng isang Boying Rimulya, pabalat bunga lang yan. Alam, para masabi lang na pareha sila dun sa Office of the Ombudsman. Oh, hindi, kahit si BBM, pero ang direksyon nyo, alam mo, Boying, wag mo na kaming pagbubulahin, ha? Kung nagsasalita ka sa laban sa Bongo, pagsalitain mo muna, pilitin mo, manawagan ka sa ICI na unahin yung 67 congressmen and bakit puro senador? Asa na yung mga pinatawag na ba, yung mga kongresista ng mga binanggit ng mag-asawang Diskaya sa Senate? Nasa na? Diba? At 15 kontratista yan. Bakit ang ICI puro Diskaya lamang? Sila lang ba ang nag-iisa doon sa 15? Di ba 15 yan? Nasa na? Boying, meron pa rin talaga ako impormasyon. Ang plano nila kay Boying Rimulya ay maging Supreme Court Chief Justice. Mahanap ng timing yan bago matapos ang termino ng Marcos Jr. Ay, nako. Sana hindi na siya abutin ng umaga sa mga panahon na yon. Hindi ba, how can you defy this evil doings? How do you stop this from happening? Only DEATH can stop one from pursuing their evil deeds. Yeah. Diba? Alam mo yung salitang style mo bulok? Hindi. Ha? Style mo ebak. Diba? Baho. Ang aga-aga, ang baho. Sobrang ginagawang tanga nito ang taong bayan. And kaya kayo, pagtulong-tulungan natin. Wag kayong panghinaan ng loob, manatili tayong vigilant, manatili tayo, kailangan maalam tayo, maaram, at saka maging maingay tayo. Gamitin natin yung karapatan natin sa pagsasalita, pamamahayag. Yun na lang. Ito sabi nga ni RB09 Marlon, kainin na lang siya ng lupa, sukdulan ng kawalangyaan. Ngayon. Ewan ko, di ba gano'n naman, di ba yung halimbawa nakakahiya yung ginawa mo, ang kasabihan doon, sana lamunin na lang ako ng lupa. Yung taong napahiya pa, mismo ang nagpapalamon sa lupa, ito, nakakahiya na siya. Gusto niya angat pa siya sa lupang lumalamon na dapat nandun na siya sa ilalim. Di ba? Budol talaga. Budol. Ang laking budol. Kaya tayo ay mananatiling dapat puno ng pag-asa. Hindi natin susukuan. Sukuan nyo na lahat ng mga love life ninyo, Marlon. Wag lang ang bansang ito. Wow, pati love life. Naipasok mo pa yun, Pamela. Naipasok mo pa yun. Sukuan na lahat ninyo ng mga tumalikod sa relasyon ninyong hindi na binalikan at hindi kayo binigyan ng katarungan. Wag lang ang ating bansa. Dahil Marlon. Ay, ako, Pamela.